Hi there! I'm HR Leia G and welcome to my channel. Para po sa mga may tax identification number na pero wala pang TIN ID, good news po dahil pwede na pong kumuha ng digital TIN ID gamit lang ang cellphone. No need nang pumila at magpunta ng BIR dahil sa video na ito, ipapakita ko sa inyo yung step-by-step guide kung paano natin makukuha ang digital TIN ID online ng mabilis, simple at legit. Please take note na ang video na ito ay para po sa may mga existing TIN. Para naman po sa mga wala pang TIN, meron po akong video na ginawa kung paano kumuha ng digital TIN ID through online. Makikita niyo po yung link bago matapos ang video na ito. So now let's proceed sa step-by-step guide kung paano kumuha ng digital TIN ID online para sa may mga existing TIN. First step, need muna nating i-check yung ating tax identification number or TIN. Yung step na ito ay para po sa mga may TIN na pero hindi alam ang number or nakalimutan na ang number. If alam naman natin yung ating TIN, pwede po nating i-skip yung step na ito at mag-proceed na sa step 2. First, magpunta lang tayo sa ating phone browser. Then, dito sa search bar, i-type lang natin ang www.bir.gov.ph. At itap ang link. Then, magdadirect na ito sa homepage ng BIR. Next, tap lang natin yung menu icon na makikita sa upper right corner ng BIR homepage. At itap ang e-services. Under e-services, itap naman natin yung online registration and update system or ORUS. Pag nasa ORUS webpage na tayo, tap lang natin yung TIN inquiry. Para po makapag-request ng ating TIN, need po nating i-provide yung ating first name, middle name, last name, gender, birthday, complete residence address, civil status, spouse name if applicable, valid government-issued ID or passport, at picture na hawak natin yung government valid ID. Then, tap po natin yung proceed. Next, need nating i-input yung ating active email address. Please make sure na ma-access natin yung ating email address na ilalagay dito since dito po ipapadala ng BIR yung email notification para sa ating TIN inquiry request. After may input ang ating active email address, i-check lang natin yung reCAPTCHA or itong I'm not a robot. At i-check itong consent statement. Then, tap confirm. After nyan, may lalabas po na pop-up message na yung link ng ating TIN inquiry request ay napadala na sa ating email. So, check lang natin yung ating email. Yung subject po ng email ng BIR ay TIN inquiry request. If ever po na hindi nyo makita sa inbox yung email ng BIR, check nyo po ang spam folder. Then, i-mark as not spam yung email ng BIR para ma-move ito sa ating inbox. Tap lang natin yung email para ma-open ito. Makikita natin sa body ng email yung link ng ating TIN inquiry request. Copy lang po natin yung link. Then, magpunta lang tayo sa ating phone browser. At i-paste ang link dito sa search bar. After nyan, magdadirect ito sa ORUS webpage. Next, need natin i-provide yung ating tax information. I-input lang natin yung ating first name, middle name, last name. Tap natin yung suffix. Piliin lang po natin kung ano yung applicable. Para naman sa mga walang suffix sa pangalan, piliin lang po natin yung NA at itap ang OK. Next, ilagay lang natin yung ating gender, birth date, at civil status.
itap lang natin yung continue to proceed. Next, need naman natin ilagay yung ating complete residence address. Tap lang natin yung province, municipality, barangay, then automatic may input na yung ating zip code. Next, need naman natin i-input yung ating town or district. Yung mga details na hindi applicable, lagyan lang natin ng NA. After may input yung ating complete residence address, tap lang natin yung continue. Last form, need nating i-provide yung mga attachment na kailangan. First, need nating i-attach yung ating valid government ID. Tap lang natin yung attach. Then, tap natin yung media picker. Next, tap natin yung menu icon na makikita sa upper left corner ng ating phone device. Pipiliin lang natin yung folder na pagkukuhaan natin ng picture. Tap lang natin yung folder. Then, piliin yung ID na i-attach natin. Next, tap natin yung check icon. At antayin natin mag-upload yung photo. Pag successfully uploaded na yung file, magpapop po yung message na file successfully uploaded. Tap lang natin yung OK. Next, i-attach naman natin yung selfie na hawak natin yung ating government ID. Antayin lang natin ma-successfully upload yung file, then itap ang OK. After ma-attach yung ating government valid ID at selfie na hawak yung ID, tap lang natin yung continue. Next, need nating i-review yung details na na-input natin. Make sure po na tama lahat ng information na nilagay natin sa form. Then, check lang natin yung consent statement at itap yung submit application. Once successfully submitted na yung ating request, may mag-a-appear na pop-up message indicating yung ating application reference number or ARN. Nakalagay din po dito na manonotify tayo about sa result ng ating TIN inquiry within 3 working days. Morning kami nag-send ng TIN inquiry request and within the day, nakareceive na kami ng reply from BIR Aarhus. Nakalagay po sa email na BIR Aarhus request approved forgotten TIN and naka-indicate po sa body ng email yung ating tax identification number. Once na malaman na natin yung ating TIN, next step, need natin itong i-verify kung ito ba ay active at para ma-check na din natin yung ating current RDO. Importante po yung step na ito, most especially sa mga kumuha ng TIN through social media platform para ma-check kung ito ba ay valid. First, mapunta lang tayo sa ating web browser. Then, dito sa search bar, i-type lang natin ang www.bir.gov.ph. I-tap lang natin yung link at magdadirect na ito sa homepage ng BIR. Then, i-tap lang natin yung click here to chat with Revy. After nyan, mag-a-appear po itong chatbot ng BIR. Antayin lang po nating matapos yung mga automated response. Then, mag-select lang tayo ng preferred language natin. Kung gusto nyo ng Tagalog, piliin lang po ang Filipino. Pero ako po, ang pinili ko po ay English. Then, pipili lang tayo kung ano ba yung concern natin. Tap lang natin yung arrow down at piliin ang TIN validation.
para ma-check kung valid, existing, or active yung ating PIN. Antayin lang nating matapos yung automated response ni Revy. At itap ang view under TIN validation. After nyan, magdadirect ito sa BIR TIN validation page. I-input lang natin yung ating TIN, first name, middle name, last name, gender, at date of birth. Please take note na sa pag-input ng TIN, dapat po wala itong hyphens or dash. Para naman sa mga walang middle name, please leave it blank. After may input yung ating details, itap lang natin yung submit form. Then, antayin lang natin mag-load yung page at mag-a-appear na yung response ng BIR na yung TIN provided ay valid. Naka-indicate din dito kung saang RDO naka-register yung ating TIN. Pag ganito po ang nag-appear, ibig sabihin po niyan ay active ang ating TIN at valid gamitin sa ating mga transaction. Third step, need nating i-check kung yung ating valid ID na gagamitin ay within jurisdiction ng ating current RDO. After nating ma-check yung ating current RDO using step 2, i-compare lang natin ito sa ating address sa valid ID. Please take note na kung ang address natin sa valid ID ay magkaiba sa ating current address, need po nating mag-submit ng Barangay Certificate of Residency na kung saan naka-indicate yung ating current address. If ever po na magkaiba yung RDO natin based on our existing BIR record at ang RDO ng current address natin, proceed lang po tayo sa next step, which is yung Transfer of Revenue District Office or RDO. Para ma-transfer yung ating RDO through online, first, need muna natin mag-download ng BIR Form 1905. Magpunta lang tayo sa ating phone browser. Then, dito sa search bar, i-type lang natin yung BIR Forms at tap ang link. Then, magdadirect ito sa BIR Forms page. Scroll down lang natin at hanapin ang BIR Form 1905. Then, tap lang natin yung View BIR Form number 1905 para ma-download yung form. Ito po yung form na ginagamit para sa application for registration information update, correction, and cancellation. Next, pili lang tayo ng application na available sa ating phone na gagamitin natin para ma-view yung BIR Form 1905. Once na-open na natin yung BIR Form 1905, tap lang natin yung tatlong tuldok na icon na makikita sa upper right corner ng form, then itap yung download. Yung BIR Form 1905 ay 4 na page po. Yung pang last page ay list ng requirements. Next, i-fill out lang natin yung BIR Form 1905. Sa pag-fill out ng form, pwede po natin itong i-type or ipaprint tsaka sagutan ng handwritten. Sa first page, need nating i-fill out ang part 1 which is the taxpayer information. I-input lang natin yung ating tax identification number or TIN, RDO code nung existing TIN natin, yung ating updated contact number, at yung ating registered name following last name, first name, middle name, and suffix format if applicable. Next, i-fill out lang natin yung part 2 which is yung reason or details of registration information, update, or correction. Under reason or details, i-mark as X lang po natin yung correction, change, update of registration information. After nyan, i-fill out naman natin yung number 7 letter B. I-mark X lang natin yung change in registered address. Transfer to another RDO. Then, indicate natin yung old RDO or yung current RDO ng ating TIN.
at new RDO or yung paglilipatan ng RDO natin. Next, i-input natin yung ating new address. Dapat po yung address na ilalagay natin dito ay yung current address natin or yung address na nakalagay sa ating valid ID na ipapasa sa BIR. If ever po na wala tayong ID na same sa current address natin, need po nating mag-present ng Barangay Certificate of Residency. Ganito po yung tamang details ng first page. Sa second page naman, wala tayong need na i-input na details, kaya proceed tayo sa third page. Ang need po nating i-fill out ay yung number 12, which is yung declaration. Ilagay lang po natin yung ating signature over printed name, then sa title or position, ilalagay naman po natin ay taxpayer. After nating ma-fill out yung ating BIR Form 1905 at ma-ready yung ating valid government ID, next need natin itong isubmit sa RDO through email. Sa recipientan 2, ang ilalagay po natin na email address ay yung email address ng old RDO natin. Then, sa carbon copy recipient, ilalagay naman natin yung email address ng new RDO na paglilipatan natin. Then sa subject, ang nilagay lang po namin ay request to transfer RDO, then yung ating complete name. Sa body ng email naman, ito po yung nilagay namin. Pwede naman po nagayahin nyo na lang po ito. Comment nyo lang po kung gusto nyong i-copy yung message para mailagay po sa comment section. Next, tap natin yung attach icon na makikita sa itaas ng ating email. Then, tap yung files at i-attach yung ating na-accomplish na BIR Form 1905. Then, i-attach lang natin yung front side at back side ng ating government valid ID. After nating ma-attach ang accomplished BIR Form 1905 at front and back side ng ating valid ID, tap lang natin yung send icon. After ilang hours, nakareceive na kami ng email from RDO na transfer done. 2:43 PM po kami nag-send ng email request. And nakareceive naman po kami ng email response ng 4:09 PM ng same day. Lumalabas po na in less than 2 hours, na-transfer na agad yung aming RDO sa new RDO. Please take note na ang response ng BIR ay depende po sa RDO na pinagpapasahan natin. Possible po yung iba mas matagal makareceive ng email response at yung ibang RDO naman ay mas mabilis ang kanilang process. After nating ma-transfer yung ating RDO sa ating current address, next step, need nating i-update yung ating email address using BIR TRRA portal. Magpunta lang tayo sa ating phone browser. Then, dito sa search bar, i-type lang natin ang www.bir.gov.ph. Pag nasa homepage na tayo ng BIR, since mobile phone ang gamit natin, tap muna natin yung tatlong taldok na icon na makikita sa upper right corner ng ating phone screen. At i-check ang desktop site para makita natin yung buong details. Pag hindi po kasi naka-desktop site, yung ibang details po ay hindi masyadong makikita. Next, tap po natin yung e-services. At itap yung other services. Then, dito sa other services, scroll down lang po natin at hanapin ang Tax Registration Related Applications or TRRA portal. Ito po yung pinakahuling service na makikita natin under other e-services. Tap lang po natin ito. Pag nasa BIR TRRA portal na tayo, sundin lang natin yung mga step na naka-indicate dito.
Sa step 1, need nating i-prepare lahat ng required documentary requirements in scanned PDF copy nang hindi lalagpas ng 4 MB file size. Tap lang natin yung letter D, which is yung updating of email address using application sheet form S1905. Then, mag-a-appear po yung documentary requirements na kailangan para ma-update natin yung ating email address sa ating BIR record. Kailangan po natin mag-accomplish ng S1905 or Registration Update Sheet, Government ID or Birth Certificate, at Marriage Contract para sa mga married. Kung ang magta-transact naman po ay representative, need po mag-submit ng additional requirements na Special Power of Attorney or SPA at Government ID ng signatory at representative. First, i-fill out muna natin yung S1905 form. Tap lang natin itong download here. Then, pipili lang tayo ng application na available sa phone natin para ma-open yung file. After nyan, mag-open na yung S1905 form. Next, tap lang natin yung tatlong tuldok na icon na makikita sa upper right corner ng ating phone screen at itap ang download. Next, need lang natin i-fill out yung form. First, need natin i-input yung taxpayer information. Ilagay lang natin yung ating PIN, RDO code, yung portion ng DLN, kindly leave it blank. Input lang natin yung ating complete name, date of birth following month, day, and year format. Sa contact information, ilagay lang natin yung ating active email address, then active mobile number or telephone number, at yung ating current address. Next, need din nating i-input yung ating place of birth, father's full name, mother's full maiden name or name ng ating mother nung dalaga pa siya. Yung portion ng number 13 to 16 ay para naman po sa mga may asawa. If ever po na may asawa na pero wala naman itong PIN, need lang nating i-input yung name ng ating asawa sa number 14, then yung number 13, 15 at 16 ay NA po ang ilalagay natin. Para naman po sa mga single, kindly leave it blank. Yung portion naman po ng number 17 and 18 ay para naman po sa may mga current employer. Dito po ilalagay yung PIN ng current employer at current employer's name. Para naman po sa mga unemployed, ang ilalagay po natin dito ay NA. Yung number 19 to 21, just leave blank. Then proceed na tayo sa number 22 and 23. Ilalagay lang natin yung ating signature over printed name at yung date kung kailan na-accomplish yung form. After nating ma-fill out yung S1905 form, i-review lang po natin yung mga na-input natin na details and make sure na tama po ito including yung spelling. Then, i-prepare lang po natin yung ating valid ID. Next step, punta lang tayo ulit sa BIR-TRRA portal. Then, proceed tayo sa step 2. Dito po, pipili lang tayo ng type of application na i-avail natin. Tap lang natin yung Choose Application at piliin ang updating of email address using application sheet form S1905. After makapili ng type of application, proceed tayo sa step 3. Dito po ay pipili tayo ng RDO kung saan ipapasa yung ating form. First, i-enter lang natin yung ating full name, following last name, first name, middle name format. Next, tap natin yung Choose RDO. Then, mag-a-appear po yung complete list of RDO. Hanapin lang po natin yung ating new RDO.
If ever po meron pong hindi alam kung paano mag-check ng RDO base sa ating address, comment nyo lang po para magawan ko po ito na video. Sa subject naman, automatic ito po yung nakalagay. Next step lang natin yung email your application. Then, magdadirect ito sa ating email address. If ever po na hindi ito nagdirect sa ating email address, pwede naman pong gawin ay i-copy lang yung email address ng RDO at yung subject. Then, i-open natin yung ating email address para masubmit yung ating request. Sa body ng email, ito naman po yung nilagay namin. Pwede naman po na i-copy nyo na lang din yung message na nakalagay dito. Next, tap natin yung attached icon na makikita sa upper right corner ng ating email at itap ang files. Then, itap lang natin yung accomplished S1905 form. Next, i-attach naman natin yung front and back copy ng ating government valid ID. Reminder lang po na huwag pong kalimutang isama sa attachment yung backside ng ID dahil hihingin po ito sa atin ng BIR. Tulad po nitong email na ito, since nung unang submit po namin ay nakalimutan po i-attach yung back portion ng ID. Sayang din po kasi yung time na instead na napaprocess na yung ating email address updating request. Next, tap lang natin yung select. Once na-attach na natin yung accomplished S1905 form at front and back side ng ating valid ID, tap lang natin yung send icon. After one day, nakareceive kami ng email from BIR regarding sa aming taxpayer registration information update. Naka-indicate po dito sa email yung mga information na na-update sa aming BIR record. Bukod po sa email address, kasama po sa na-update yung general details, address, phone number, spouse information, at documentary requirements. Once na na-update na natin yung ating email address, next, pwede na tayong gumawa ng ORAS account. Para makagawa ng ORAS account, first magpunta lang tayo sa ating web browser. Then, dito sa search bar, i-type lang natin ang www.bir.gov.ph. At itap ang link. Then, magdadirect na ito sa homepage ng BIR. Next, tap lang natin yung menu icon na makikita sa upper right corner ng BIR homepage. At itap ang e-services. Under e-services, itap naman natin yung online registration and update system or ORUS. Pag nasa ORUS webpage na tayo, tap lang natin yung new registration. May dalawang choices tayo na makikita under new registration. As a non-individual at as an individual. Piliin lang natin yung as an individual. Then, sa bottom portion, mag-a-appear po ang application for registration of individuals. Naka-indicate po yung mga requirements na kailangan natin sa pagkuha ng PIN number via ORUS. After po natin itong basahin, scroll down lang po natin at itap ang create an account. After nyan, mag-a-appear po yung ORUS Terms and Service and User Agreement. Scroll down lang po natin at i-check yung box indicating na nabasa na natin yung terms and conditions at itap ang agree. Then, magdadirect ito sa Create an ORUS Account page. Reminder lang po na dapat lahat ng details na i-input natin during ORUS registration ay tama pati yung spelling. Sa Register As, piliin lang natin yung taxpayer. Sa Select an Option, piliin lang natin yung existing PIN. Then, i-input lang natin yung ating tax identification number. Next, need nating i-fill out yung ating first name, middle name. Para po sa mga walang middle name, i-check lang po yung box na I have no middle name. Ilagay lang din po natin yung ating last name. Next, tap natin yung suffix. Marami pong choices tayo na pagpipilian dito. I-tap lang po natin kung ano yung applicable. Kung wala naman pong suffix sa pangalan, piliin natin yung NA at itap ang OK. Then, i-input natin yung ating birthday, following month, day, and year format.
Next, i-enter naman natin yung civil status, gender, at email address. Make sure po na active yung email address na ilalagay natin dahil may verification link na ipapadala ang BIR sa ating email address bago natin ma-access yung ating ORS account. After nyan, need po natin maglagay ng password. Dapat po yung password na ilalagay natin ay at least 12 characters long. Meron po dapat at least 1 capital letter, small letter, number, at special character. I-enter lang po natin yung ating password to confirm. At i-check yung box na I'm not a robot at itap ang register. Then mag-a-appear po itong pop-up message na may pinadalang link sa ating email address para ma-validate yung ating email. Next, i-check lang po natin yung ating email. I-tap lang po natin yung email ng BIR about account verification para makita yung link. If ever po wala tayong nakitang email ng BIR sa ating inbox, i-check lang po natin yung spam folder. Next, i-tap lang natin itong verify your account. Please take note na meron lang tayong 24 hours para ma-verify yung ating account. Pag hindi natin na-verify yung ating account within 24 hours, magiging unsuccessful po yung ating verification. At uulit na naman tayo ng ORS account registration. After po nating matap yung verification link, ganito po yung mag-a-appear. Congratulations! You have successfully created an account. Once na natap na natin yung verify, successfully created na yung ating ORS account. Once na nakagawa na tayo ng ORS account, next step, pwede na tayong mag-proceed sa pagkuha or pag-generate ng Digital TIN ID. First, need lang nating mag-login sa ating ORS account. I-enter lang natin yung ating email at password. Then, i-tick ang I'm not a robot at i-click ang login. Pag nasa homepage na tayo ng ORS account, itap lang natin yung Get Your Digital TIN ID. Then, mag-a-appear po yung details about Digital TIN ID. Naka-indicate din po dito yung steps kung paano kumuha ng Digital TIN ID. Bago po mag-start sa pag-generate ng ID, need po nating mag-prepare ng 1x1 ID picture with white background na walang border. Scroll down lang po natin at basahin yung details. Then, after nyan, tap lang natin yung View Your Digital TIN ID. Antayin lang po nating mag-load yung page. Then, mag-a-appear po yung ating Digital TIN ID. Pero, bago tayo makapag-generate ng ID, kailangan po muna nating maglagay ng profile photo or ID picture. Tap lang natin yung Add Photo. Please take note, ito pong mga Digital TIN ID photo guidelines. Dapat po yung image file type ng ating ID ay naka-JPEG or PNG. Ang maximum allowed file size ay 10 MB. Dapat po ay latest ID photo yung gagamitin natin or kuha at least 6 months para mag-reflect yung ating current appearance. Dapat po yung picture natin ay nakatingin sa harap ng camera. Kita yung parehong tenga na mayroong neutral expression or kung nakasmile ay hindi kita ang ngipin. Ang head coverings and hats ay acceptable lang for religious beliefs or tradition considerations. Pero dapat hindi po natatakpan yung mukha ng taxpayer. Bawal din po yung magsuot ng salamin, face mask, and other accessories sa gagamitin nating ID photo.
tap lang natin yung proceed. At itap yung media picker. Next, tap natin yung menu icon na makikita sa upper left corner ng ating phone device. Pipiliin lang natin yung folder na pagkukuhaan natin ng picture. Tap lang natin yung folder. Next, tap natin yung check icon. Once na-upload na natin yung ating picture, click lang natin yung Generate Digital TIN ID. Antayin lang po nating mag-load yung page. Based sa na-experience ko, medyo matagal po yung loading ng page ng BIR. I highly suggest na mag-generate po kayo ng inyong Digital TIN ID ng alanganing oras para mas mabilis po yung loading. Next step, para ma-generate yung ating new Digital TIN ID, need po nating i-confirm na yung information natin is correct and updated. Please take note na maaari lang po tayong mag-generate or mag-update ng ating Digital TIN ID after 30 days from the time na nag-generate tayo ng ating first Digital TIN ID. I-tick lang po natin yung checkbox sa ibaba at i-click ang confirm. Then, antayin lang natin na ma-upload yung ating photo. Then, after nyan, mag-a-appear na po yung ating Digital TIN ID. Ganito po yung itsura ng front side ng actual Digital TIN ID. Naka-indicate po dito yung ating photo, TIN number, complete name, date of birth, RDO, TIN issued ID date, QR code, TIN number, at Digital TIN ID control number. Click lang natin yung see back details para makita yung back portion ng ID. Ganito naman po yung itsura na back portion ng Digital TIN ID. Naka-indicate po dito yung ating tax identification number, Digital TIN ID control number, at QR code. Next, click lang natin yung download Digital TIN ID para ma-save natin yung soft copy ng ating ID. After maklik yung download Digital TIN ID, mag-a-appear po yung BIR privacy notice. Basahin lang po natin ito at i-click ang agree. Next, antayin lang po nating ma-generate yung ating file. Then, makikita po natin sa itaas yung notification na download successful. At lalabas din po yung file downloaded. Tap lang po natin yung open at piliin yung app na gagamitin para ma-open yung file. Ang pinili ko po ay WPS Office or kung ano pong available na app sa phone ninyo. Ganito po yung itsura ng downloaded file ng Digital TIN ID. One page lang po siya. Nakalagay na po yung front side at back side ng ating ID. Ito po ay naka-PDF file at mayroong file name na Digital TIN ID followed by yung ating name. Please take note na ang Digital TIN ID ay hindi po nagre-require ng signature tulad ng National ID. Para ma-verify yung authenticity ng information ng Digital TIN ID holder, kailangan pong i-scan yung QR code gamit ang any QR code scanner. Ganun lang po kadaling kumuha ng Digital TIN ID through online gamit ang cellphone para sa may mga existing TIN. Mukha lang pong mahaba yung process pero good thing lahat po ng process ay fully online, mabilis, legit, at walang hassle dahil no need nang magpunta ng BIR para lang makakuha ng Digital TIN ID. Hopefully, makatulong po yung video na ito para po sa mga gustong kumuha ng Digital TIN ID through online para sa mga may existing TIN. For more tutorial videos na gaya ng mga nasa screen, you can visit my YouTube channel to watch these videos. Okay, so that's it for today's video. Kung meron kayong questions or clarifications, just comment down below. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Para naman sa mga mas detailed na questions or concerns, you can reach me sa aking Facebook page at huwag pong kalimutang mag-like at i-follow yung aking page.